What's up mga paps? So ayun, nandito kami ngayon sa Robinson para kami ay mamalingke. You can say what you want, I already know it's destiny. So nakapili na siya ng dairy milk at saka butter para kung pwede kaming maggisa o maggawa ng mga gravy, pwede naming magamit yan. Tsaka napaka-convenient pag dito kayo nag-grocery kasi wala masyadong tao. Tapos yun nga, yung mga price hindi naman siya ganun ka mahal, halos konti lang ang diferensya sa ibang mga pamilihan. So dito kami kasi mas makakatipid ka kasi pag nang-go-groceries ka kaysa bibili ka sa sa tindahan. Yung mga paisa-isa, mas malalakihan po tayo pag paisa-isa yung ating binili. Kaya kami nag-grocery para at least yun, nakabudget na yung aming pera. At pag sa tindahan ka kasi bumibili, medyo mataas na talaga ang price niya kasi siyempre yung mga nang-groceries din is namamasahe pa sila, 'di ba? Ang mahal na nga ng gasolina ngayon, so siyempre yung pamasahe din nila ay magtaas na din sa kanilang mga gino-groceries. So siyempre kailangan din nila na magtubo sila doon para makabawi naman sila sa kanilang mga gastos sa pagbayad sa mga tricycle, sa pagbubuhat, kasi hindi yan maiwasan eh. May mga ganun talaga na nagpapabuhat sila, yun, may pinapapick up, ganyan yung iba. Kaya hindi natin maiwasan na sa mga maliliit na tindahan, may mga patong na talaga. So pag mag-groceries ka, laki po talaga ng maititipid mo. Tsaka hindi mo kasi alam kung kailan ka walang pera, 'di ba? Di kagaya nung nakapang-groceries ka na, nakabudget na yan sa isang kinsenas or isang buwan. So hindi ka na mag-alala kung ano yung uulamin, ano yung pambili mo ng mga dilata, yung mga tuyo. Kasi po, pag mga ganyang mga bagay, talagang akala mo lang hindi siya mabigat, pero talagang napapalaki po. Hindi lang natin napapansin na mas nalakihan po tayo pag mga ganyan paunti-unti. Pero pag may budget ka na pang groceries, yun, mas makakatipid ka. So tips lang sa mga mag-grocery katulad namin, siguro sa iba alam na to at ginagawa nila to. Ilista nyo muna yung inyong mga bibilhin, mga lahat ng kailangan nyo sa bahay nyo, sa kusina, sa mga pag maglaba. Ayan, kung ano yung mga recados na kailanganin, mga gulay, ayan, mga sardinas, mga noodles, lahat ng mga instant na pwede nating magamit sakaling may mga biglaan na lulutuin. So at least may makuha tayo. So bago kayo mag-groceries, so tingnan nyo muna kung ano yung kailangan at dapat nyong bilhin na yung budget nyo magkakasya doon sa mga kailangan nyong bilhin. So pag bibili kayo,
Huwag naman yung masyadong marami. Halimbawa, sa isang item, so bibili lang kayo ng tingin mo ay magkasya sa isang kinsenas or isang buwan para magkasya yung pera na dala mo or binabudget mo sa groceries. So sa atin pong pamimili, pag nasa store na tayo, so kailangan natin na i-check yung mga items na ating binibili, lalo na yung mga canned goods, mga noodles, kasi mahalaga po yan na na-check natin yung production date, yung expiry date, kung kailan siya mag-i-expire. Baka mamaya expired na pala yung na-pick up mo or nakuha mo, so sayang yung pera na nagastos mo sa pambili kasi matatapon lang siya. So yun po ang mga dapat nating gawin pagka tayo po ay nanggo-groceries. At syempre, pag nakompleto na yung ating mga items na kaya binibili, so dadaan po muna tayo sa counter. Wag po tayong uuwi. It's time. So let the past go, turn the page, let me in. If you let me be your girl, we'll take a further world. Together we go high, we make the most of life. If you let me be your girl, if you let me be your girl, we'll take a further world. Together we go high, we make the most of life. So let's see kung magkano yung aming babayaran sa aming groceries na para sa aming dalawa lang. Kasi yung budget ko, 2,000 lang eh. Tapos enter na yung Let me be your girl. Hindi mo pa ako pinigilan, lolobo kayo. A few moments later.